Ilang bagay po na ako po ay natutuwa sa araw na ito. Una, alam natin po ang ating Diyos buhay. Hindi siya kailanman namatay o namatay siya isang beses at nabuhay siya. Ngayon siya po ay buhay ng pakailan naman. Amen? Kaya hindi po taon-taon tayo nag-celebrate ng Pasko ng pagkabuhay. Diba? At sa mga nakasama mo sa camp, salamat sa inyo. Mamaya hapon, maganda kayo ng mga patutuo para i-share naman natin. Lalo na po yung mga na-sponsoran, alam naman ng mga sponsor sa inyo na hindi nasayang yung investment sa inyo. Amen? Ayun ang Panginoon. So, salamat na dito rin lagi kapatid si Happy. Si Happy po ngayon ay talaga pong naging blessing o naging blessing. Patuloy na naging blessing sa kanya pong pastor doon. Kaya natutuwa po ako na yung aking kapatid naglilingkod sa kanyang pastor sa mga driver po doon. At kung ano-ano po pong magagawa si church. Kasama mo rin natin si Mimi ngayon. Ito po ang anak nung nag-akay sa akin sa Panginoon. Ako'y natutuwa taon-taon siya po ay pumunta rito sa Pilipinas galing London para dalawin ako. Hindi ko nga lang alam kung yun talaga. Pero at least taon-taon nandito siya. Nasaan na ba si Mimi? Nasaan na? Kayo ka nga tayo. Dalagang-dalaga po yan. Pero hindi po bata yan. Mukha ng bata. Amen? Purihin ang Panginoon. Siyempre, yung mga matagal ko na po nakasama sa church, si Narating, yan po ang mga nakasama ko nung araw na nagpunti sa pananaw dito. At si Narating po isa yan sa mga pioneering member ng ating church. Kaya nakikita niyo po yung kwadro na yun na parang wala lang. Napakahalaga po ng kwadro na yan. Now, at 1986, sila po ay mga uminuman dyan. Ang kanila po pioneering membership. Doon po yan. Kaya parang wala lang ano. Ano yun eh. Walang magkaroon ng puso pa na ilagay ka sa maayos na nilagay. Kaya napakahalaga. Nang bahana po, tumaan ang mundoy, tumaan ang hapagat, hindi siya nasira eh. Along din na siya masisira sa bahana dahil nasa second floor na yan. Amen? Sa pa po, natutuwa ako kasama ulit natin si Ading. Meron pang pinakamalayong member na po natin pinanggagaling ang malagay ko si Ading na po. Yan yung galing ng lakon yun, magka-church dito sa atin. Amen? Papurihin ang Panginoon. Ngayon po mga kapatid, ang ating po pag-aaralan ay ikapito na po na season of life. Kaya ito po ay titled The Season of Temptation. Tukso ang ating po pag-uusapan po ngayon. Alam ko po'y naniniwala ng kapatid na ito pong tukso na ito po ang pinakamatagal na pong problema ng tao. Now, temptation is man's oldest problem. Ito po ay nagsimula pa po sa kapanahunan ni Eva at Adan. Diba? Kaya ngayon, tayo po natin tumayo. Gusto po natin sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Verse number 41. Nandiyan na kayo? Basahin po natin sa kapitbahay. Ready? Ready? Watch and pray. Nato pa ba kayo? Yung may conviction na pagbabasa. Okay, ready? Read. Watch and pray. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa pagkakabasa ng iyong salita. Dalangin namin, pangalaman mo kami Panginoon sa pag-aaral na amin mong gagawin. Panginoon, ang siyang maitas po namin o Diyos, gamitin mo po ang iyong lingkod ngayon
na inyo pong bigay o gamitin ang aking gabi at dila, Panginoon, para po maihayag ang inyong pong mensahe sa bawat anak po na naririto. Kung mayroon po kami, Panginoon, na sa kalagitnaan namin na hindi po nagkakaroon ng buhay na walang hanggan o katiyakan ng langit, Panginoon, na siya'y kausapin mo po, makita niya na ikaw lamang, Panginoon Jesus, ang siyang daan patungo po sa langit. Kaya, Panginoon, unahan mo po kami, o Panginoon, ang maitaas po namin, turuan mo po kami, Panginoon, at amin namang tanggapin ang inyong pong turo sa aming pong mabuhay. Ito nga po, Panginoon, ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Mabuhay po tayo. Ito nga pala, the oldest problem na mga tao. Kaya ngayon, mga kapatid, atin pong magkasana na meron po isang liham. Ito po yung babasahin ko na isang liham na nasabi dito, I am so full of myself. Yan sabi, what I don't understand about myself is I decide one way, but end up acting another way, doing the things I absolutely despise. I cannot seem to be trusted to figure out what's best for myself and then do it. I need something more, and a power within me keeps sabotaging my best intention. I obviously need help, and I don't have what it takes. I can will it, but I cannot do it. I decide to do good, but I really cannot do it. But when I decide not to do bad, then I do it anyway. My decision don't result in better action. Something gets the better of me every time. And it happens so regularly that it's predictable. So regularly, I've tried everything and nothing else. I'm at the end of my rope. Is there no one who can do anything for me? Alam niyo po, kung unawain niyo po yung binasa ko na, para ito po ay isang question na masasabi po natin, meron po sense of frustration na po ng writer na yan. Na para pala sinasabi niya, ano yung gusto kong gawin at alam kong tama, hindi ko nagagawa. At kung ano naman, yung alam kong mali, na dapat kong hindi ginagawa, ay yun naman ang aking nagagawa. Nasa yung kapit, mga kapatid, ano doon po yung frustration. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung sino ang sumulat po niyan? Ang iba po, hindi si Apostol Pablo. Sa Romans chapter 7. Na sabi niya diyan, kung ano ang ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Sabi kami, mga kapatid, ito po ang isang liham na hindi po isinulat ng isang prostitute. Na hindi po isinulat, mga kapatid, ng isang drug-addict. Hindi po ito sinulat ng isang kriminal. Ibig sabihin, ang nagsulat po na ito ay isang apostol. Isang disipulo ng ating Panginoon. Na siya po ay unay na nagsulat ng kanyang sariling karanasan at araw-araw na nararanasan sa kanyang buhay. Amen? Sabi kami, mga kapatid, dito po makikita natin na lagi po may struggle na sa tukso sa buhay ng tao. Lahat po tayo, mga kapatid, ay makakaranas yan. Hindi po mga Kristiyano lamang. Amen? Kaya rin po, ang pag-aaralan natin, na meron po tayong 6 na susi o 6 keys from God's Word how to handle temptation. Kayo ba nakaranas na ng mga temptation? Natural, mga kapatid. Diba? Okay, number 1. Mamalat pa ako. Number 1, mga kapatid, anticipated. Na-anticipate temptation. Huwag ka po mabibigla. Di ba? Huwag kang mabibigla, mga kapatid. Don't be intimidated by temptation. Huwag kang masisyak. Ibig sabihin, mga kapatid, pag dumating ang temptation sa atin, be prepared. Lagi ka po dapat handa. Tawala niyo po ba, mga kapatid?
meron po tayo na 3 common reaction sa bawat temptation. Ano po? Una, nag-shock po tayo. Ano po yung shock? Na parang kang nagulat at sinasabi mo, bakit ba ito nangyayari sa akin? Now, how in the world will I think na ito po, halimbawa, meron kang naisip na hindi ayos. Masisyak ka, ba't mo pumapasok sa isipan ito? Pangalawa, nagkakaroon po ng tawag na frustration. Na, why do I keep falling in the same sin over and over again? Di ba? Ano nangyayari mga kapatid? Tingnan niyo, nahuhulog tayo sa paulit-ulit na kasalanan. Kaya ang pangatlong reaction natin, magiging tatawagan natin itong discouragement. Hindi na talaga ako mapapago. Ganyan. Na, bakit mo dumarating sa atin yan? Kasi nga mga kapatid, ang nangyayari na para pagdating ng tukso, tayo mo'y nagugulat. Hindi mo dapat i-anticipate po natin na ang tukso ay darating sa buhay ng tao, hindi lamang Kristiyano, mga kapatid, araw-araw habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya you need to understand, mga kapatid, up to the front that it is not a sin to be tempted. Hindi po kasalanan pag kayo po'y natukso. Ano po? Nagiging kasalanan lamang ang tukso pag ikaw ay bumigay na sa tukso. Di ba? Okay. Kaya sinasabi ng Bible natin, mga kapatid, ano? Sabi ng ating Panginoon, matutukso po tayo. Para ano yan eh? No? Pwede mong hayaan na yung mong ibon ay lumipad dito sa iyong ulo. Okay lang yan. Pero mga kapatid, pag pinayagan mo na yung ibon na yung ulo mo ay gawin niyang pugat, ibang usapan na yan. Diba? Ganun din ang tukso mga kapatid eh. Yan po'y lilipad sa ating isipan, dadaan sa ating mga paligid, dadaan sa ating pong araw-araw na buhay, na ang tanong, ano ba ang gagawin mo sa tukso na yan? Yan ba'y paglalaruin mo sa iyong isipan? Then later on, ikaw ay nahulog na sa tukso. So ang tukso po, hindi po kasalanan. Naulitin ko po, pag ikaw ay palagi ang natutukso, hindi po kasalanan yan. Ang kasalanan ay yung kapag ikaw ay bumigay na doon sa tukso na yun. Yan po. Kaya, tingnan niyo po, no? Paano ba, yan yung mga pagkakataon, kahit minsan na nananalangin na tayo eh. Di ba? Nakapikit ka at talagang you really wanted to concentrate and talk to the Lord, maya-maya bigla may papasok na isipan mo. Ng ibang mga tinatawag na natin mga kapatid na mga isip na hindi ayos. Na ano ba ang gagawin mo po dyan? Na pananatilihin mo ba yan? Paglalaroin mo ba yan sa iyong isipan? O iyong papatayin, yan, naiisip mo na yan, na alam mo hindi galing na Diyos. Amen? You will be tempted not because you are evil, mga kapatid. But because you are a human being. Ibig sabihin, pagiging tao, matutukso ka talaga. Mabait o salbahe ka. Kaya, pag tinapin ka ng natukso ako, then welcome to the human race. Talagang ganun po. It's what you do with temptation that makes it either right or wrong, good or bad. Ano ba ang gagawin niya? Kaya tingnan nyo, na yung mga oras na isang Kristiyano o mananampalataya, ay naligtas. Yan, tingnan nyo. O naligtas. Tapos, ito na po, darating na ang sunod-sunod na tukso sa kanya. At alam niyo po mga kapatid, na nangyayari minsan, nakakaligtaan natin. Kung meron ang number 1 na target si Satanas, tayo po yun eh. Mga mananampalataya po yun eh. Kasi yung mga hindi mananampalataya, hindi niya na pagbibigyan ng oras o panahon sapagkat kanya na yan eh. Sabi, hindi na yan sasalungat pa sa gusto ng diablo. Kaya yan si Satanas, wala na po yan inaabangan kung hindi ang pagbaksak ng isang mananampalataya. Amen? At talagang anong inaabangan ni Satanas? Aabangan niya yung oras na ikaw ay mahina. Aabangan niya yung mga bagay-bagay kung saan ka, mga kapatid, madaling mahulog.
Amen? Na? Gusto ng diablo na tayo po ay makahakbang ng maling hakbang, makagawa ng maling desisyon, na mahulog sa bawat tukso na kanya pong na pinasusubo o pinararanas sa atin. Ano po? Yan ang sabihin natin mga kapatid, layunin nitong si Satanas. Dapat ina-anticipate na po natin yan. Na? Huwag na po tayong mag-gap kasi araw-araw may tukso. Baka kanina lang, bago ka magpunta dito sa church, meron na kagad tukso na ikay naranasan. Meron kagad na iisip na dapat hindi mo iniisip sa mga oras na ikaw ay sasamba ng Panginoon. Pero narariyaan yan. Bakit po? Na? Tukso. Galing sa demonyo. Amen? Okay. Maaaring sabihin mo, Pastor, hindi po ba ang tukso dumarating sa tao araw-araw? Totoo po yan. Bakit pinag-aaralan natin yung seasons of temptation? Seasons of life sa temptation. Alam niyo pa mga kapatid? Sa buhay ng isang tao, sa buhay ng isang mananampalataya, araw-araw nakakaranas tayo ng tukso. Pero huwag niyo pong kakalimutan, meron mga araw na kayo ay mahina. Meron mga araw na kayo po ay vulnerable sa anumang pong klaseng temptation. Maaari mga kapatid, yung aaligid na tukso sa iyo ngayon, binabaliwala mo, pero pag yan, the same na tukso na yan, ay dumaan sa buhay mo, at yun yung mga oras na ikaw ay vulnerable mga kapatid, mahulog ka. Yun yung tinatawag natin, seasons of life ng temptation. O seasons of temptation ng ating buhay. Amen? Amen? Na? Bakit si Peter dininay ang Panginoon? Bakit ng mga iba naman, ng mga ibang pagkakataon, hindi niya na-deny ang Panginoon? Bakit nung siya'y tinanong, kasama mo yan, kilala mo yan, nakita namin na lagi mo kasama yan. Bakit ang sagot niya? I know not the man. Amen? Samantala, ng ilang araw lamang, sinasabi ni Peter mga kapatid, Panginoon, dadaan sila sa ibabaw ng ating bangkay pag ikaw ay kanilang dinakip. Yung mga time na yun, malakas siya. Pero nung siya'y tinanong na siya ay mahina, ang sagot niya, I know not the man. Amen? Dahil sabihin, dumarating sa buhay natin yan. At yan ay kailangan i-anticipate po natin. Hindi araw-araw malakas ka paglabanan ng tukso. Amen? Meron mga magkakataon, napapagtagumpayan mo magpunta sa mga computer cafe. Bakit meron magkakataon? Nandun ka. Amen? Amen? Kaya sabihin, mga kapatid, merong mga pagkakataon sa buhay natin, tayo po'y mahina. At yun po ang ating babantayan. Kaya sabi ng ating text, sa Matthew 26, verse number 14 or 41, na, watch and pray. Yan ang sabi, that you enter not into temptation. Diba sabi yan? The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Tingnan niyo po, i-analyze niyo po maigi ang Panginoon, Yesu Cristo na po, ang nagsasalita po dyan. Watch and pray. Ibig sabihin, you anticipate na merong temptation na darating sa iyo, and in order for you to overcome the temptation, then start praying. Kasi yung spirit natin willing not to be tempted. But the problem is our flesh is weak. Amen? Tingnan niyo ba, when God gives you an idea in your mind, binigyan ka ng idea ng Panginoon sa iyong isipan, ang tawag yan, inspiration. Okay? When God gives you an idea in your mind, we call it inspiration. When the devil gives you an idea in your mind, we call it temptation. Opo. Ibig sabihin, pag ang nilagay na idea, Diyos ang
lagay, ma-inspire ka. Pag demonyo, matitempt ka. Kaya we are free to choose which thought, kung ano po yung ating pong isip na pananatiliin sa ating mga utak. Yung inspiration ba? O yung temptation ba? Amen? Kaya yan po ang pinapakita dito sa atin. We anticipated, mga kapatid. Kaya this varies every one of us. Yung mga different, mga kapatid. Merong ibang temptation sa iyo, merong ibang temptation sa iyo, mga kapatid. Pero ang pinakasumatotal niyan, lagi po ang demonyo gusto po tayong pabaksakin. Amen? Kaya tingnan niyo po, merong mga season, malakas tayo. Napapagtagumpayan natin. Paano na po yung mga vulnerable time? Yung mga time that we are weak. Diba? Yun yung mga time, mga kapatid, na ang diablo pupukin tayong maigi. At doon ka ngayon, mahuhulog. Kaya mga kapatid, i-anticipate mo na yan. Huwag kang masashock. Dahil pag nag-aaral, naging common na reaction mo dyan, masashock ka, mga kapatid. At sasabi mo, paano ka naman itong naiisip mo na ito? Ano ba yung pumapasok dito sa aking isipan? Then later on, ano po, mapaprostrate ka na. Diba? At sabi yan, lagi mo nagagawa over and over and over again. Diba? Hinihingi mo ng tawad kahapon, ngayon ginagawa mo na naman. Hihingi ka na naman ng tawad ngayon, bukas gagawin mo na naman. Bukas hihingi ka ng tawad, ginagawa mo na naman. Frustrated ka na eh. Then later on, you become discouraged. At sinasabi mo na, I will never change. Hindi na talaga ako magbabago. Ganito na ako. Di ano nangyari? Itong tumpay, ang diablo. Amen? Kaya mga kapatid, tingnan niyo po ang pumapatay lagi sa ating fellowship sa Panginoon na malayo sa Kanya ay hindi po malalaking bagay. At kami po maliliit na bagay. Araw, ito po, nila Mami. Kanila din, nila Lane. Yung aming piano na lalaki, kasi maliit yan eh. Lagi na yan napumuli sa kanilang trabaho. Minsan pumalag. Na sabi niya, alalahanin niyo, walang nakakapuwing na malaki. Totoo naman, di ba? Walang nakapuwing na ba kayo na ganito kalaking bato? Basag ang mukha niyo, pag tumama sa mata niyo. Di ba? Maliliit lang eh. Dahil kapag pumasok sa mata mo yan, napakaliit. Ang hirap pa ng maalin. Hindi mo makita kung nasaan yung point na yun. Amen? Sa ibig sabihin, mga kapatid, ang nagkakapagbigay malaking pinsala sa mga mananampalataya, hindi yung mga malalaking tukso, yung maliliit na tukso. Kaya yun ang dapat natin iniingatan, mga kapatid, na wag po tayo ma-influensyan ng mga ganon, sapagkat ang demonyo, inaabangan tayo, kailan tayo madudulas, kailan tayo babaksak, kailan tayo magkakamali. Amen? Kaya anticipate na po natin yan. Pangalawa, accept responsibility for it. Accept responsibility. Ibig sabihin, accept responsibility for the temptation na dumarating sa iyong buhay. Na ano po yan? Wag mong sisisihin ang Diyos. Alam niyo minsan, hindi lang ang Diyos sinisisi mo eh. Na sinisisi mo rin yung mga ibang tao na sa paligid mo. Kasi siya, kaya naman ako nahulog sa kasalanan ganito. Kasi siya, don't blame anybody, mga kapatid. Don't blame God. Meron po sinasabi doon ng mga si Flip Wilson, sabi niya, the devil made me to do it. Pero yung mga kapatid, huwag mong isisisi sa ibang tao yan, huwag mong sisihin ang Panginoon yan, at huwag mo rin sisihin ang Diablo. Kawawa naman yung Diablo, yung kapatid, walang kinalaman ng kasalanan mo, nasisisi. Palagay ko kaya ang Diablo, naging Diablo, lagi siyang nasisisi. Di ba gano'n sabi kung naging rebelde ang anak mo? Sabi nung anak, kaya naman ako rebelde. Kahit hindi mo kasalanan tinuturo ako eh. Naging rebelde. Di ba? Minsan po,
ganyan ang nangyayari mga kapatid. Alam niyo po, pag sinabi natin accept responsibility, don't blame other people. Don't blame the devil. No, just recognize that when you fall into temptation, it is your own fault. Alinin mo yan. Mga kapatid, pagkakamali mo yan, kahit ano po ang gawin ng demonyo, pag ikaw ay inutukso, pwede mong tanggihan, pwede mong iwasan, pwede mong mapagtagtubayan mga kapatid. Pero ano nangyayari sa atin? Nahuhulog tayo, tapos tayo mo'y magtuturo na dahil siya. So it is our own fault mga kapatid. Yan po ay dapat at mahalaga na ating pong maunawaan po yan. Today, mga kapatid, we live in an age of irresponsibility where no one wants to admit that their problems are their own fault. Wala po umaamin. Amen? Now, wala po umaamin. Sinasabi nila, kaya ganito, kasi yung iba ang gumawa. Kaya tayo nagkaganito kapag merong lagi tayong dahilan. Amen? We always blame somebody else. Kaya pag nahulog ka sa tukso, nawala ka sa church, lagi kang merong itinuturo eh. Kaya naman ako nagkaroon ng relasyon ng di maayos, nawala na ako ng church. Kaya naman ako nawala sa church, kasi meron mga kapatiran dyan na ganito, ang turing na akin, ang kanyaan kasi ni pastor, na wala nang ginawa, kundi mangaral, tama sa akin. Lagi ako na lang ang kanyang ilustrasyon. Diba? Turo ka ng turo mga kapatid, nakalimutan mo na ikaw merong magkakamali. Na marami po mga problema sa ating buhay, tayo po ang gumawa. Kaya you just need to accept responsibility and quit blaming others. Tigilan mo po yan. It's your reaction ang nagiging dahilan ng problema. Amen? Kaya, ano po ang mangyayari dyan? Turo ka lang ng turo. Turo ka ng ganyan ng turo. Pero you never accept the responsibility na ikaw ay talagang natukso at nahulog sa temptation. Para pag sinasabi, gusto naman ng Diyos talaga na ako'y maging maligaya. Totoo po yun. Kailan ba, mga kapatid, hindi po naging kalooban ng Diyos maging malungkot tayo. Kaya nga sabi niya kay Timothy, di ba? Na God has given you everything for you to enjoy. So, gusto po ng Panginoon yan, na God wants me to be happy, and this will make me happy. Para ba ganun nangyayari? Na, kaya naman ako gumawa nito. Pinanalangin ko sa Diyos yan. Minsan mga kapatid, mali eh. Di ba? Inaway ko siya kasi gusto ng Diyos, awayin ko siya. Nasaan ko yun? Kasi ito, hiniwalayan ko yung asawa ko para ikaw maging asawa ko. Kasi gusto ng Diyos, masaya ako. Mga kapatid, mali pa rin eh. Amen? God wants you to be happy. Totoo po yan. God wants you to be holy. More than He wants you to be happy. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Na totoo gusto ng Diyos na maging masaya kayo. Pero siyempre po, mas gusto ng Diyos na kayo ay maging holy kaysa happy lang. Pwede ba happy lang pero hindi ka holy? Amen? Amen? He wants you to do what He says. Siya na namin, obey the Word of God. Alam niyo po, the happiest people in the world are people who hang on to what God says and follow it regardless of what their feelings say. Minsan kasi, nababase daw sa ating damdamin eh. Nakakalimutan na natin yung po sinasabi ng banal na kasulatan. Masaya po ako, Panginoon. Totoo po yun. Ang tanong, holy ka ba? Amen? Sino ba ang ayaw
na magkaroon ng maraming pera sa maling paraan. Gusto natin yung maraming pera kasi tasaya. At sinasabi ko na, pag marami na ang aking pera, magiging masaya ako. Pero ang kapatid, minsan kasiyahan ng pasamantala lang eh. Kasi ang pera, hindi naman everlasting, naubos din. Di ba? Meron nga yung nag-alkansya, lagay siya ng lagay ng pera. Imbis mo bibigyan yung alkansya, gumagamit. Ano ibig sabihin? May nanunungkit. Amen? Amen? Nakikita mo mga kumil, sobra na sa kalahati, mapupuno na eh. Ba't binalikan mo, tinignan mo? Kulang na sa kalahati eh. Para maubos. Amen? Amen? Oh. Kaya, ganyan mga kapatid, ano? Hindi mo based on feeling. Kaya, nakita po natin, nauna, ano yun? You anticipate it. Pangalawa, no? You recognize and accept responsibility of it. Pangatlo, mga kapatid, ask God for help. Mingi ka ng tulong sa Diyos kasi laging nandiyan dyan, mga kapatid. 24 hours ang hotline ng ating Panginoon. At sinasabi niya, call unto me and I will answer thee. Na sabi ng Panginoon, tumawag ka lang sa akin kahit ano ang kailangan mo, tawagan mo ako. Meron tayo tinatawag yung microwave prayer. Ready ba yung microwave prayer? Nabasa ko lang yun, microwave prayer, di ba? Pag ikaw ay mag-iinit ng kape, lalagay mo sa takure, mga ilang minuto pa bago kumulo eh. Pero sa microwave, mga kapatid, di ba? Isang minuto lang, o kalahating minuto lang, mainit na kaagad yung tasang inilagay mo doon, pwede na ng kape. Ibig sabihin, ano? Yung mabilisan. Pero mga pagkakataon, mga kapatid, kailangan po sa ating prayer, maging mabilisan tayo at ako doon na yung true. Why don't we ask God for help when we are tempted? Bakit ba natin hindi hinihingi ang Kanya po tulong at tayo po'y natutuso? Meron pong dalawang dahilan po yan. Una, sometimes we don't ask God for help because we honestly don't want God's help. Hindi ka humingi ng tulong sa Diyos kasi ang tingin mo, hindi mo kailangan ng tulong sa Diyos, ng Diyos. Na bakit po? Because you want to give in. Dapat niyo ba mga kapatid? Pag andyan yung tukso at aali-aligid mga kapatid, hindi ka sabi, Lord, ilayo mo po ako sa tukso ito. Hindi ka na nananalangin ng gano'n kasi gusto mo rin. Amen? Parang ano yan eh, pag ikay lalaki, meron nanunungso sa'yo na babae. Di ba? Talaga namang binibigyan pa po ng motibo. Sinisidus ka. Pag hindi mo po tayo, hindi mo papansinin. Opo. Amen? Hindi type. Paano kung yung nanukso sa'yo, type mo. No? At talaga naman napakatagal mo ng pinagnanasaan sa isip mo at tapos bigalayan na. Ano? Sabi mo, Lord, ilayo mo po! Sabi mo, Lord, blessing po ito. Parang di ba? Si David, nung nakita niya po, mula sa rooftop, si Bathsheba naliligo. Amen? Sabi nga yung pangalan daw, Bathsheba, naliligo, di ba? Di ba? Nang sinabing gano'n, naku po, pwede ito. Sabi kayo ni David daw, blessing na ito. Kunin niyo yan. Siya, gusto ko maging asawa. Ano yung mga kapatid? Kaya po hindi humingi ng prayer sa Panginoon kasi gusto niya yung tuksong aaling-aligid sa Kanya. Opo. Di ba parang sabi ng Bible, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Nasasabi mo kasi hindi mo tayo. Minsan mga kapatid, pag-type mo, papatulan mo, kahit may asawa. Type mo eh. Amen? Pangalawang dahilan,
in temptation area of weakness area, but we don't ask because we're too embarrassed because we keep on falling in the same area over and over again. Kaya hindi ka na humingi ng prayer kasi alam mo, yun at yun at yun at yun paulit-ulit na doon ka lagi nahuhulog sa kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, isang kasalanan palagi ang ginagawa. Minsan, parang nakukonsider mo na siya, hindi na siya kasalanan. Nasanay ka na eh. Nung una mong ginawa, nag-guilty ka. Sabi, Lord, patawad po. Naulit mo ulit. Lord, patawad ulit. Naulit ulit. Lord, patawad na naman. Wala, hindi na maubos. Hanggang dumating ka na ng mundo, hindi ka na nananalangin. Kapag ka, alam mo, paulit-ulit mo nang ginagawa. Ano mo? Nasanay ka na. Hindi ka na nahihiya. Alam niyo mo ba kasalanan pag nakukumit mo yan, lagi mo merong kahihiyan? Kaya na nagkasala si Eva Tanan, nahiya sila eh. Nahiya sila, gubad sila, gumawa sila ng saklot sa kanilang mga katawan. Tanong ng Panginoon, sino ang nagsabi na inyo? Alam niyo po mga kapatid, ganyan din ang kasalanan. Pag nagawa mo muna, nahiya ka, nagigilty ka eh. Pero pag palagian mo ng ginagawa yan, mga kapatid, nasasanay ka na, parang hindi na kasalanan. Amen? Kaya kailangan talaga natin ng tulong. Lord, tulungan mo po ako. Hebrews chapter 4, verse 15 and 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Now, si Jesus Christ, mga kapatid, ang sabi po dyan, sa lahat ng klase ng tukso sa mundong ito ay kanyang naranasan. Ibig mo sabihin, dito si Kristo po ay natukso ba magsinungaling? Opo. Si Kristo ba ay natukso mandaya? Opo. Si Kristo ba ay natukso din ng sexual? Opo. Pero niyo po yung kasama niya, di ba, mga dating prostitute na same? Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, isipin mo na kung anong klase ang tuksong naranasan mo. Lahat yan, naranasan na ating Panginoon. Pero anong sabi ng Bible? Siya po ay hindi nagkasala. Sabi, na-overcome niya mo lahat yung mga tukso na yan. Amen? Kaya kanino mo tayo lalapit ng tulong? Sabi, lumapit tayo sa ating Panginoon ng tulong sapagkat lahat ng mga yan ay kanyang naranasan at lahat ng mga yan alam niya kung paano mo mapapagtagumpayan. Pag ikaw, halimbawa, may problema ka, may tukso ka, pero nanunukso sa'yo, pupunta ka sa unsaved. Ano i-advise sa'yo? Ang bihira. Palay na yan, lumalapit sa manok. Tukain mo na. Ganyan di ba? Hindi mo nakasalanan niya, pare. Kaya may gusto niya, pare. Amen? Ganyan na mag-i-advise sa'yo. Sige, pare, meron akong lugar doon ka magpunta. Wala nakakaalam nun. Bigis mo lang. Di ba, mga kapatid? Tapos doon kayo hingi ng tulong. Mga kapatid, doon ako, hindi po makakapagbigay sa iyo ng magandang advice yan. Hindi po makakapagbigay ng magandang tulong. Magpunta ka sa Panginoon. Kaya nagsabi nito, but in all points that are tempted as like as we are, yet without sin, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen? Doon po tayo hihingi ng tulong, mga kapatid. Tignan niya minsan pag may tukso, lagi natin sasabi, willpower, willpower, willpower. Pag may willpower ka, ayaw niya iwasan. Nasa sayo na rin yan. Totoo po yan, mga kapatid. Uubra din ang willpower, pero hindi tumatagal. Amen?
Ilang beses mo nang pinangako hindi ka iinom. Ilang beses mo nang pinangako hindi ka maninigarilyo. Ilang beses mo nang pinangako na hindi ka magsusubal. Ilang beses mo nang pinangako na hindi ka magsisinungaling. Bakit ang ngayon, natagawa mo pa rin? Lagi mo rin lang, willpower lang yan, willpower lang yan. So imagine niyo po, no? Yung isang yate, sama si Aris. Yung yate ba may autopilot? Okay. Yate mga kapatid, no? Pinaandal yan ni Brother Aris. Tapos inilagay niya po papuntang norte ng autopilot. Ang direction niya ay norte. Yan. Naka-autopilot na yan. Tapos bigla may naisip nito Aris. Sabi niya, gagaling niya sa south, yung opposite direction. Hahawakan niya ngayon yung pinakamanibela. Lalabanan niya ngayon mga kapatid, yung autopilot, pilit niyang ihaharap na papunta yan na south. Pwede ba yun? Oh. So mangyayari, kailangan hindi siya bibitaw doon sa Manibela. Makikipagpuno po siya dyan, mga kapatid. Pero ang problema, mapapagod siya. At pag napagod siya, hahayaan niya na rin na magpunta ng norte dahil naka-autopilot. Yan po ang halimbawa ng willpower, mga kapatid. Ang nature ng tao, papuntang kasalanan. Ang nature po natin, gumawa ng lahat ng bagay na ayaw ng Diyos. Tapos sasabihin natin, willpower. Oo, Brian, pero hindi po pangmatagalan. Amen? Kaya sinabi natin dito na, you need to come boldly to the throne of grace. Sino mo yan? Ask God to help you. Amen? Ha? Wala. Sabi nga ng Panginoon, diba? Tawagan mo lang ako, nandiyan nakaagad ako eh. Psalm 50, verse number 15. Ito ang sabi ng Panginoon. Psalm 50, verse 15. Sabi yan, and call upon me in the day of trouble. Amen? I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Ano sabi? Tawagan natin siya. At ang sabi niya na, I will deliver thee. Sabi sabihin, na totoo po na pag tayo tumawag sa Panginoon, tutulungan niya po tayo. Pang-apat, admit your struggle to a friend. You don't have to admit it to everybody. Maghanap ka lang, mga kapatid, ng isang tao na talagang kaibigan mo, na mapagkakatiwalaan mo, at sabihin mo sa kanya lahat ng mga tukso na nararanasan mo, mga tukso na nahulog ka na, o ikaw ay lumuhay sa tukso na yon. Yan mo sa kanya. Sabi, Pastor, bakit mo kailangan? Kasi mga kapatid, pag nasabi mo yan, meron na magbabantay na yan. Sabi, mga kapatid, kaibigan mo kasi siya, mahal ka niyan. Mga kapatid, parang yung ginagawa mo yata ngayon, parang yun yung sinabi mo sa akin, iwasan mo na yan. Then you become aware na alam niyo po kasi din sa yung kasalanan, tayo lang ang nakakaalam eh. Yung ginagawa natin, kasi hindi na eh. Alam natin mali eh. Na kaya ngayon, mga kapatid, kaya mo siya parang ikay makalusot na sinasabi mo, wala nakakalam ako lang yun. Na yun na, akala mo, dahil alam ng Panginoon niya. Parang kakayon, mga kapatid, talagang gusto mong talikuran niya. Maghanap ka ng isang kaibigan na talagang mapapagkatiwala mo. Siyempre, Christian din, mga kapatid. Doon muna i-admit na meron kang struggle na ganito. Amen? Halimbawa yung nagkakaroon ka ng identity crisis. Amen? Pag lalabas ka ng bahay, imbis na magpantalon ka, gusto mo magbistida.
Amen? Now, you have to admit that. Ha? Sa'yo, lagi ko pong alalahanin mga kapatid. Tignan niya, ha? Pag ang mga kasama mo, mga bad companies, it will corrupt your character. Tama po ba? Ha? Kaya kung yung mga tao lagi mong kasama, alam mo walang takot sa Diyos, later on, yung character mo makukurap eh. Limbawa, sumama ka sa grupo ng mga hiling, mga mag-chicks. Maya-maya, ano daw ka na rin, nag-chicks ka na rin. Amen? Oh. Kasama ka ng mga barkada ng mga garampingan. Darating araw, garampingan ka na rin. Translate. Ano yung garampingan? Dahil yung tatanungan. Malalandi. Sumama ka sa mga malalandi, magiging malandi ka rin. Sumama ka sa mga tismosa, magiging ganun ka rin. Kaya bad companies corrupt good character. Ganyan na mangyayari. Kaya you need to make some breaks dito po. Layuan mo mga mangyayari. Admit your problem to a close friend who can help you. Amen? Oh. Now, alam po natin, nakuso lagi darating yan. I-anticipate na natin. Kaya pag inadmit mo yan, mga kapatid, magtutulungan kayong dalawa. Babantayan ka niya, mapapantayan mo rin siya. Amen? Dati po, narating talaga ang lukso. Hindi ba kayo halimbawa sa mag-asawa? Pag sinabi ang halimbawa ng lalaki, Mister, kay Mrs. Mabira, sa opisina, may aalibit-alibit sa akin to. Kinonfess, inadmit, humihingi ng tulong. Ngayon, yung Mrs. naman, ginabi ng uwi, si Mister, ginabi ka, siguro kasama mo yung aali-aligid sa'yo. Ang pira humingi na nga ng tulong sa'yo. Diba? Lagi mo magbubungangaan, or kinalate ng uwi, pagbibig na ng mukagad, nakasama niya, ay mga kapatid, makukurtawag na kayo, tingin mo lakit mo, tuluyan mo na nga. Mali, di ba? Dapat tayo ang mag-teamwork, di ba? Amen? Buti ka, nagiging open sa iyo eh. Amen? Oh. Kaya yan ang dapat, mga kapatid, na ating pong gawin. Na parang yung sabi na, alam niyo ba yung huwag na, para mamasasakit ng kwento eh. Minsan ang weakness ko, magkwento ng hindi ayos eh. Anyway, yan po sinasabi sa atin. Sabi nga gano'n lang. Pag, limbawa yung sekretarya ba, yung mga sekretarya ng ating mga mister na mga boss, dalawang klase daw ang sekretary. Yung sekretary, ang uputong ganda, pareho maganda eh. Ang sasabihin daw sa kanyang boss, Sir, good morning, sir. Yung isang klaseng sekretarya, good morning, sir. Yung isa namang klaseng sekretary, ganito naman, Sir, morning na po. Nag-isip na kayo. Anyway, mga kapatid, now, you admit that you are struggling to a close friend. Na, kaya mga kapatid, in relation sa ating yung relationship, lagi dapat yung ating asawa. Doon tayo mag-maintain, di ba? Minsan sabi ko, ikaw naman pumira. Pag may nagdududa sa'yo, sabi mo, iba naman, bira ka, dududo ka pa, tanda ko na. Mga kapatid, katawan lang ang tumatanda, isip hindi. Amen? Amen? Para sabi ka na niya, ni Pastor Abante, sa kanyang anak, na panganay si Princess. Sabi, pag namatay ang mama mo, mag-aasawa ulit ako ng bata. Bibiruan. At sabi, sige, okay yan, Dad. Sabi ng Princess na panganay niya. Ako naman, Dad, na papakasalan ko naman yung tatay ng mapapakasawa mo. Atras kayo di patalabat eh. Sabi, gina mo, bihira eh. Biruan lang ito, matototohanin mo. So, i-admit mo natin mga kapatid. Tingnan nyo pa, bakit why close friend? Why friend that you can trust?
Kasi, siyempre yun po, minsan meron kayong mga sasabihin na medyo confidential eh. Kaya trusted, hindi lalabas. Alam niyo po ba, sa celebrity world, halos lahat ng mga artista meron po mga dark side ng kanilang mga buhay. Kinikwento yan sa kanilang mga promoters. Kaya pag sila ay tatalikod sa promoter, yan ang panakot ng mga promoters. Sasabihin ka, sige, iwan mo ako, ibubulgar kita. Sisirain ko ang karir mo. Diba, Brother Lynn? Hindi ako artista eh. Baka ibulgar ako eh. Di ba? Pero kung trusted friend, mga kapatid, talaga po yan Kristiyano, may puso na ikay tulungan, may puso na ikay ituwid para sa Panginoon, tutulong po yan. Hindi na naman ito-tolerate, di ba naman po yan eh? Ang ito-tolerate, mga kapatid, hindi na-tolerate, alam mong ginagawa niya, inaayudahan mo pa, at sinasabi, okay, wala akong nakita, wala akong narinig. Wala rin ako sasabihin. Mali po eh. Open review is better than secret love. Kaya pag nare-review kayo, huwag kayong masyadong masaktan. And there are three dramatic yung mga benefit of sharing your temptation with person. Now, ano ba? It helps you to gain control. Bakit po? Kasi, eto na po, no? Sinasabi mo na sa iyong kaibigan o isang grupo na talagang mapagkakatiwalaan. Kasi siyempre, magkukontrol talaga kayo kasi hindi na lang ikaw eh, marami nang tutulong sa'yo eh. Pangalawa, it relieves inner stress when you reveal your hurt, reveal your habit, your hangout, your fear to a friend. Maririnig ka na eh. Kasi parang tagal mo nang tinato yan eh. Punong-puno na parang sasabog na. Ngayon na ang burden mo po sa ibang tao. At ano po? Ay syempre po, na makakatulong sila. It provides also support and accountability. Kaya mga kapatid, kailangan na i-admit natin sa ibang tao yan. Ilan na ba yung nabanggit ko? Admit your struggle. Ano naman wala yung isa? Ano ba yung isa? Admit na yung isa dyan, magpapalimaan. Avoid tempting situation. Or tempting situation o condition, siguro yan. Sabihin, ganito mo. Kung meron lugar ka pinupuntahan, at tuwing pupuntahan mo, yung lugar na yan, ikaw ay nagkakasala, then avoid the place. I-avoid mo na, alam mo na pag napunta ka dyan, nagkakasala ka eh. Nahuhulog ka sa kasalanan. Kaya pag ganyan, yung lugar na yan, nahuhulog ka dyan sa klase ng kasalanan na yan, huwag mo nang puntahan, huwag mo nang balik-balikan. Amen? I-avoid mo na po yan. Lumayo ka na dyan. Huwag ka na dyan, magpunta pang pabalik-balik. At alam mo naman, ikaw ay nagkakasala po dyan. Tingnan niyo po, sa Proverbs 14:16. A wise man feareth and departed from evil, but the fool rageth and is confident. Amen? Sabi kami, mga kapatid, layuan mo na. Kung ikaw ay wise, layuan mo na yan. Psalm 198, verse 59. Alam sabi niya, I thought on my ways and turned my feet into thy testimony. Lumayo na po tayo, mga kapatid. Pang-anim. Wala tayong oras. Tatapos din. Fear God's Word. Claim the promises of God that He has given His Word about temptation. Ano po yung promise ng Panginoon? 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. Sabi yan, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will
with the temptation also make a way to escape, that you may able to bear it. God is faithful, mga kapatid. Ibig sabihin, magkakaranas ka ng temptation that God is faithful. And He always open up a door that we can escape. Yan ang sabi. Kung hindi man, sabi niya, bibigyan tayo ng grace so we can bear it. Amen? Para ano yan eh. Limbawa, nandito tayo sa kaya mga kamarada doon, Kali. Umulan ng napakalakas. At gusto mo nang umuwi. Ano ang gagawin mo? Kailangan sumugod ka na sa ulan. Amen? Sumugod ka sa ulan para makarating ka doon sa sasakyan mo, makapasok ka at makauwi. Sabi, mga kapatid, for us to overcome temptation, we need to go through it. Hindi ko naman sinabi, kailangan mahulog ka. Hindi po. Kung makatapos ka, huwag mong iwasan yan. Hindi kami, daraanan mo yan. Ang pinakakasalanan, kung ang tukso na sa kanan, ikaw ay nag-right turn at nag-give in ka doon sa tukso na yun. Pero habang dinadaanan yan, tukso dito, kaliwat kanan at kapatid, at sinasabi ng Panginoon, doon sa lugar na yan, nagbigay na siya ng pinto for you to escape, then that is your goal. No? To reach the door where you can escape. Kaya you need to go through it. Amen? Kaya masasabi mo ngayon sa iba, no? Yung tukso na naranasan mo, naranasan ko yan, pero napagtagumpayan ko dahil sa Panginoon. Diba? You affirm God's word. Yan po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. God is faithful. God will always make a way of escape. Sabi sabihin, mga kapatid, wala pong dahilan, hindi natin matayang nagpasan ang bawat tukso. Lagi nyo aalalahanin, ang tukso na gaganap sa buhay ng isang mananampalataya kasi ikaw ay nakikipag-cooperate kay Satanas. Nakipag-cooperate ka kay Satanas. Kaya pag dumating yung mga ganyan, then you do not blame everybody. It is your own fault. You don't even blame the devil because it is your own fault. Amen? Kaya seasons of life. Seasons of temptation. Every day, opo, makakaranas ka ng temptation. Pero huwag mong kakalimutan sa buhay mo, merong mga low level ng iyong spirituality. Doon ka mapananalihan. Amen? Anong gagawin mo? You anticipate. It will come. Pangalawa? Ano yung pangalawa? Sabi niya? Amen. Pangatlo? Ang apat? Ang lima? Huwag na kayong pupunta sa mga lugar na alam niyo mahuhulog kayo sa kasalanan, ha? Layuan na yan. At pang-anim, appear God's Word. Dahil po natin ngayon.